Hallelujah, 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 Hallelujah. Espiritong isusugo, totoo ang ituturo, pangako ni Kristong Guro. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, lumingon si Pedro at nakita niyang sumusunod ang alagad na minamahal ni Jesus. Yaong humilig sa dibdib ni Jesus nang sila'y naghahapunan at nagtanong, Panginoon, sino po ang magkakanulo sa inyo? Nang makita siya ni Pedro, tinanong nito si Jesus, Panginoon, ano po naman ang mangyayari sa taong ito? Sumagot si Jesus, kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin. Kumalat sa mga kapatid ang balitang hindi mamatay ang alagad na ito. Bagamat hindi sinabi ni Jesus na hindi siya mamatay, kundi kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbalik ko, ano sa iyo? Ito nga ang alagad nagpatotoo tungkol sa mga bagay na ito. Siya rin ang sumulat ng mga ito. At alam naming tunay ang kanyang patotoo. At marami pang ginawa si Jesus na kung susulating lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na masusulat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa Sabado na tayo ng tinatawag nating mga huling mga araw sa Pasko ng pagkabuhay muli ng Panginoong Hesus Nazareno. Bukas, magsimula na ang Pentecostes at magkaroon na ng mga ordinaryo na mga araw. At ang bawat araw ngayon ay mayroong tema. Ang tema po natin ay consistent. Consistent, salitang Tagalog po yan. Mula po sa salitang English na consistent. Dahil sa Espanyol, ito ay tinatawag na consistenti. Sa Hebrew naman, ito ay ikabe. At sa Koinoko na Griego, sinepis. Dahil sa Latin, ito ay constantius. Ano ba ang magiging consistent? Maging totoo, maging matapat, maging maayos, maging masinop, at angkop ang lahat ng ating pagtugon, lahat ng ating mga salita, lahat ng ating mga tunguhin ay naangkop sa pangangailangan. Lahat ng ating ginagawa ay naangkop sa panahon at sa kaugalian. Ito yung tinatawag na consistent. Ang una po nating tingnan, paano ito
i- a- ilagay sa ating mga pagbasa. Ang ating unang pagbasa ay mula sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 28, versikulo 16 hanggang 31, na kung saan si San Pablo ay naging consistent siya, naging matapat siya. Kaya siya ay itinatwa, siya ay ipinadakip ng mga Hudyo at isinasampa. At hindi siya nagpunta sa Jerusalem, bagkus siya ay napunta sa Roma, iapila niya ang kanyang kaso kay Caesar. At habang naroon siya, ang kanyang pagkakulong ay nakulong siya na libre, na ibig sabihin, umupa siya ng bahay at mayroong sundalo na bantay niya. Pero nakaikot-ikot siya, at sa pag-ikot-ikot niya, kanya pong kinausap ang mga Hudyo doon sa Roma, at siya'y nagpapahayag ng walang takot at buong lakas tungkol sa kaligtasang dala ng Diyos at ng ating pong Hesus Nazareno. Ito yung tinatawag na consistent. Nagpakatotoo siya. Kaya tama yung ating Salmo 10 na nagsabi, dapat tayo ay maging kapiling sa Diyos parati. Ito yung pagiging consistent. Sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Juan, Kapitulo 21, 20 hanggang 25, itong si Pedro ay pakialamero talaga. Tapos noong sinabihan na siya ng Panginoon na tinanong kung iniibig ba niya ang Panginoong Hesus, at sinasabi niyang iniibig sa mababa na antas, dahil nagsalita ang ating Panginoon ng agape, kaya sabi niya agape, si Pablo ay natili lang sa mababa, sa pelio, sabi niya, o mababa na pagmamahal. Ngayon naman, lumingon siya, paglingon niya, naroon si Juan na apostol, na minamahal ng ating Panginoon. At nagtanong pa ito, na sabi, ano po naman ang mangyayari sa taong ito? Dahil inaatasan na si Pedro na kanya pong alagaan, ang mga tupa, kanyang alagaan at pakainin silang lahat. At itong si Juan, ano naman ang mangyayari sa kanya? Ang ating Panginoong Hesus ay nagsabi sa kanya na huwag kang maging sintunado. Maging consistent ka. Ano ngayon, kung sabi niya, kung itong taong ito ay hindi mamatay hanggang sa pagbalik ng anak ng tao. Ibig sabihin, pagbalik ng Panginoon. Akala ng iba, at ito'y kanilang na-misinterpret, na hindi mamatay si Juan na apostol. Pero mamatay rin siya, pero hindi siya nabigyan ng kamatayan na napakahirap sa mga martir. Dahil siya ay naging totoo at nagpakatotoo at naging tapat at laging tapat sa kanyang pagiging apostol, sa kanyang pagiging tao na Kristiyano. Kaya pakisabi sa katabi mo, magpakatotoo ka. Magpakatotoo tayo, magpakatapat, maging tapat tayo. Ang ibig sabihin dito, maging consistent tayo sa ating pagiging Kristiyano. Kasi kung minsan, consistent lang tayo, totoo tayo kapag dito sa loob ng simbahan. Pagkalabas ng simbahan, parang iba na ang ating sinasabi, iba ng ating gawi, iba ng ating mga kaugalian at kalakaran sa buhay. Parang hindi na tayo Kristiyano. Kailangan na kapag tayo Kristiyano, tayo ay maging matapat. Dito sa simbahan, siyempre, naugnay tayo sa Panginoon. Ganon din dapat ang ating ugali sa paglabas natin sa simbahan. Dapat tayo ay laging matapat. Dapat ay lagi tayong consistent sa ating pagiging Kristiyano upang ang ating pagpahayag ng ating pananalig at panampalataya sa ating Panginoon ay buo at tapat. At dahil dito, makikita nila, Kristiyano dito sa loob ng simbahan, Kristiyano ka pa rin.
doon sa labas ng simbahan. Kasi mayroong iba na kalalabas lang doon sa may pintuan ng simbahan kung ano ng mga pagmumura ang sinasabi. Kailangan tayo na magiging consistent sa ating pananalig kay Kristo, na buong pagkatao natin ay nagpapahayag na tayo ay malapit sa Diyos, na nagpapahayag na tayo Kristiyano sapagkat nagmamahalan sa isa't isa at nagmamahal o na umibig sa Diyos ng higit sa lahat at nagiging saksi sa katotohanan, katarungan at naging instrumento ng kapayapaan at nagiging isang tao na nagbubuklod sa lahat upang tayo'y mamuhay sa tunay na kapayapaan na nababatay sa katarungan at tayo ay namuhay na tunay na Kristiyano sapagkat atin pong tinitingnan ano ang tunay na tugon sa mga ilangan ng ating sambayanan. Kuminsan kasi tayo sa ating buhay ay tumitingin lang sa ating sariling mga pangailangan. Pagpasok dito sa simbahan, kaagad kung ano-anong mga dinudulog natin sa Panginoon na pang sarili lang. Hindi natin tinitingnan una sa lahat, ano ba ang ibig ng ating Panginoon Diyos para sa atin. Gusto ng Panginoon Diyos ng lahat ay Kanyang maibig. Gusto ng ating Panginoon ang lahat ay maligtas. Gusto ng Panginoon na tayo mabuklod na Kanyang bagong hinirang bayan na nagkakaisa at nabuklod na isang tunay na kamanlalakbay tungo sa tunay na buhay na bago na sentro sa pag-ibig o pagmamahal sa Diyos. Pero kung minsan tayo nagkukulang, kaya kung minsan nagkagulo ang ating buhay, nagkaiba-iba, nagkahiwa-hiwalay ang mga grupo o dili kaya hindi tayo consistent sa ating pananalig sa Diyos. Ang panawagan ngayon sa ating pagbasa, naway tayo ay consistent gaya ng ating Panginoon Hesus na siya ay consistent sa kanyang pagiging tagapagligtas sa atin, na inaalay ang kanyang buhay dahil mahal tayo at ang dakilang pag-ibig niya ay isang pag-alay ng kanyang buhay sa krus at namatay para sa atin. At nabuhay siya muli upang kanyang ipahayag ng kanyang pagkabuhay muli ay isang pagpapatibay ng lahat ng kanyang mga sinasabi ay totoo at siya ay umakyat sa langit upang tayo paghandaan ng luklukan, upang tayo maparoon at ipadala sa atin ang Espiritu Santo na ating alalahanin bukas sa Pentecostes upang magabayan tayo at lalong maging consistent, tapat at totoo tayo sa ating pananalig sa ating Panginoon. Tayo ay nangangailangan ng totoo na direksyon. Tayo ay nangangailangan na malinaw na tunguhin bilang Kristiyano. Nangangailangan tayo sa ating panahon ngayon na tayo ay masentro kay Kristo, masentro sa Diyos, at mamuhay sa pag-ibig sapagkat hindi tayo iniwanan ng Diyos. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Hindi tayo inilaglag ng Diyos. Kailangan lang tayong kakapit sa Kanya. Kailangan na nating huhugot ng lakas sa Kanya sapagkat mula sa Kanya ang kaligtasan, sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos.